beloved Boss Mike Cervera. Maging si Sandro Marcos, mga kababayan, ay nagsalita na rin, mga kababayan. O, tingnan nyo, pakinggan ho ninyo. Sandro Marcos, pasok! House, it is still incumbent upon us to convene the special session. So we passed a number of resolutions. We are awaiting some BICAM reports for ratification. Mga kababayan, eto siguro naman maliwanag ang mga isipan at mga mata ninyo. Ikumpara nyo nga, ito mga kababayan yung pambatunan ng mga Duterte. Ikumpara nyo nga si Sara kay Sandro. Sino ho ang may taglay na talino? Di totoo kasi dito lang natin masusubukan Makikita na agad natin, mga kababayan, kung marunong tumingin ng mahusay, matalino, at may dunong yung mga tao. Mga kababayan, ang tingin ng mga DDS kay Sara, genius. Ang tingin nila kay Sara, kulang na lang gawing Diyos. Pero tingin natin, bobo, tanga, mangmang, siraulo. Diba? Pero tingin nila, magaling, mahusay, matalino, ganun ang puri nila. Ibang klase daw kung mag-isip si Sara. Tanong ko sa inyo, kung ikukumpara nyo ang Sara Duterte sa isang Sandro Marcos, mga kababayan, pipiliin nyo ba si Sara? Kasi masasabi ko na totoo yung sinasabi nila. Lahat ng sumusuporta, lahat ng mga umiidolo, lahat ng mga naniniwala kay Sara Duterte, putang ina mga tanga. Kung ipapalit pa nila Sandro versus Sara na lang. Di ba mga kababayan? Sandro versus Sara na lang. Wala na. Kahit nga ho, pagsamasamahin yung utak ni Sara, ni Pulong, ni Baste, i-bonus nyo na yung utak ni Kitty. Hindi aabot sa kung anong talino may taglay si Sandro. Promise. Promise, mga kababayan sa aking pag-aanalisa, kahit pagsamasamahin nyo, utak ni Sara Duterte, utak ni Sandro, ni Pulong Duterte, utak ni Baste Duterte, bonus na yung utak ni Kitty Duterte. Yung apat na magkakapatid, pagsamasamahin nyo, yung utak nilang apat, kumpara sa utak ni Sandro, kumpara sa talino ni Sandro, milya-milya ang layo! Diba, Sheni Mastril? Diba, Citizen? Opo, replay. Ewan ko kung ganun din kayo, ang pag-aanalisa nyo, parehas tayo. Basta ho ako, yun po yung aking nakikita. Personal ko yun. Baka naman ganun tayo, o parehas tayo, kaya tayo magkakasama. Diba? Kaya tayo magkakasama, mga kababayan. Malayo talaga sige, tuloy. And of course, for the Committee on Appointments Grabe, to appoint and confirm the pending matters to do with the Armed Forces of the Philippines. Batang-bata, mga kababayan, pero naalala ko tuloy, mga kababayan, alam nyo, si Apo Lakay. Naalala ko si Apo Lakay no? Talagang kuhang-kuha niya yung tindig yung kung paano i-project yung mga mensahe na sasabihin niya sa mga tao. Iba, mga kababayan antindi. Oo, di ba? Antindi. Tuloy. Namely, I believe it's the 7 or 8. Nakalimutan ko tuloy kung 7 or 8. The generals who were due for promotion, but as a result of the leadership struggle in the Senate, we're not able to be confirmed. So that is what we are waiting for now. And that is my update. So I'm ready to take any questions should there be any. Reaction niyo po, may duly elected Senate President na po.
Yes. I saw the news kanina. I guess on behalf of the House, we would like to congratulate Senate President Sherwin Gatchalian. We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman, and I know how level-headed he can be. So I think that's exactly what this current political climate needs, especially there in the Senate. Level-headedness and just the need for all of us to really get back to work. Is that a good thing for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte? I don't think I'm really the best party to comment on that, but I believe in all the senators' ability to be impartial and fair. Medyo mag-1 year na po yung SONA nung sabi ng Pangulo na mahiya naman kayo kaugnay po yung maanumalyang flood control projects. Pero ngayon po yung mga Ano yan? Net 25 yung nagtatanong, ha? Diba? Ikaw talaga, Doris Usamis Sanchez, nang uuto ka pa. Mga kababayan, ha? Tinatanong ng Net 25, oo, ha? Yung best friend ni Auntie Claire, yung nagtatanong kay Congressman Sandro, kulong pinakasuhan ay yung mga sinasabi raw na nagbubunyag ng mga katiwalian at mga mali-malitang pera. Ano po yung action nito? Una, first of all, ma'am, sabi ng aning Pangulo, di ba? Nung sinumula yung kaso na yan, hindi naman sila minority. Mas majority sila nun. I believe the Ombudsman also said that in his he had an ASEAN event, there are over 100 complaints with the flood control scam. So I think we need to wait for the Ombudsman and see what his actions are. Ang galing sumagot, mga kababayan. Oo. Hindi natotopi, mga kababayan. Ha? Totoo naman eh. Antayin natin ang sagot ng Ombudsman dyan sa mga Darren, sa mga resulta ng kanilang investigasyon. Dahil nga nandoon na, tiniimbestigan na ng Ombudsman. So antayin na lang natin yun. Diba? Diba, Arnold Lopez? Gumagalang naman yung mga kaso. But again, that's not for me to be the judge of, and it's not for me to make conclusions. With. Diba? Wala naman talaga siya sa poder para magbigay ng conclusion at para mag-judge diyan sa mga tinatanong ni Eden. Di mo madadali yan si Sandro. Matalino yan eh. Okay lang sana kung ang tatanungin mo, Sara Duterte, Pulong Duterte, walang ginawa kundi magmura lang. Di ba, mga kababayan ko? Malayo. Si Sandro makatalino, alam kagad yung sagot eh. Tama. Di ba, mga kababayan ko? Kaya ngayon, mga kababayan, maging si Vico Soto, mga kababayan ko. Vico Soto, ha? Bay, nagparinig na ho. Oo. Nagparinig na ho sa mga mga kakampi ni Alan Peter Cayetano. Tignan nyo, pakinggan nyo. Grabe, dapat eto mag-tandem na dalawa eh. Di ba? Si Sandro at saka Vico Soto, mga kababayan. Nakaw! Sabi, ang galing naman ng pinsan ko. Talaga. Valdez eh. No? Ito na. Pakinggan nyo. Vico Soto naman. Pasok! Ebidensya. We have to, wait. siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Correct. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila maggulo ang kwento. Correct. Gusto nila lituhin tayo. Correct. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Babanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. We have to present evidence, of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable of lying. Our beloved Boss Mike.